kababayan, malaking kaliwanagan sa taong bayan at malaking kaliwanagan sa mga kaso na kinakaharap natin ngayon. Ito nga, iskandalo pagdating po sa pagnanakaw ng pondo diyan po sa DPWH, mga kababayan ko. 'Di ba? Yan po mga kababayan, sana lang, no? Umuwi na nga, hindi na kailangan hulihin pa. 'Di ba? Tago na lang sila ng tago Kasi iisipin na ng mga tao na talagang totoo lahat yung mga inaakusa sa'yo. Kasi gano'n ang tao kapagka yaang pagtakbo tulad ni Bato, Libiste, sino pa ba? Ay hindi, Tebes pala. Oo, Bato, Tebes, Roque, at etong si Saldico at si Bunuan. Mga kababayan, huwag niyong kalimutan si Bunuan, mga kababayan ko. Tumakbo rin. Biglang nawala rin sa kasagsagan ng investigasyon. Hindi nyo ba napansin, mga kababayan ko? Si Bunuan, nasan na? Parang hindi na natin naririnig. Pero mga kababayan ko, malaking kaliwanagan sana kung si Bunuan ay umuwi rin. Katulad nito, si Saldico. Itong mga ito, wala tayong matatapos na investigasyon kung yung mga tao na dapat nandito para imbestigahan, para magsalita, para magpaliwanag, para na rin magturo kung sino yung mga involved. Wala, mga kababayan ko. Nando doon sa iba't ibang bansa para bang tila, mga kababayan, hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto nilang mangyari. Ang mga taong bayan nag-aantay sa kanila para liwanagin lahat ng mga inaakusa at mga binabatong paratang issue laban sa kanila. Di ba? Pero wala Takot, mga kababayan ko Takot sila. Hindi ko alam kung bakit sila natatakot o talagang may kasalanan sila kaya takot na takot sila. Kapag nagtatago, guilty, talagang may kasalanan. Sabi nga dito ni Luis Fernandez. Di ba? Oo. Nako, ewan ko. Mga guilty na sila. Kaya nagtago na. Nako. Oo. Di ba? Yun, mga kababayan ko. Kayo rin naman, mga kababayan, kailangan pa ba nating ispilingin ito? Alam na alam nyo na yan. Di po ba? Oo. Eto, tingnan nyo, mga kababayan, puntahan natin si Bunuan, Eto, pasok! Deport ng US State Department si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan dahil overstaying na raw ito sa Estados Unidos. Kita nyo? Ito naman si Bunuan, mga kababayan ko. Overstaying na sa Estados Unidos. Di ba? Yan Bakit ka nag-overstay dyan? Hindi ba mas masarap sa Pilipinas? Alam nyo, mga kababayan? Oo. Ako na nagsasabi sa inyo, yung mga yan hindi nakakatagal dapat yan sa ibang bansa. Pero bakit ang mga yan nando doon? Bakit sila hindi na umuuwi? Overstay na ngayon, pwede nang i-report at pwede na na pauwiin. May penalty ka pa ngayon sa Amerika. 'Di ba? Kapag overstay ka sa Amerika, may penalty yan. Kayong mga taga-Amerika, alam nyo yan. Pero ngayon, mga kababayan ko, yan na nga. Parang iwas na si Bunuan na sumagot at magpakita para mga kababayan ay magbigay din ng linaw katulad ni Saldico, 'di ba? Para matapos na itong problema na ito dito sa ating bansa. Yang mga yan yan yung mga pangunahing kailangan natin para sila ay magbigay linaw pero sila yung wala. Yan ang aking pinupunto, mga kababayan ko. Bakit ganun? Bakit hindi sila makapagpakita? Bunuan, ikaw. Si Saldico, ikaw. Abay, magpakita na kayo. Tapos ituro nyo na kung sino yung dapat ituro ninyo. Ituro nyo na si Speaker Martin Romualdez. Para para naman matuwa si Jayjay at saka si Jojo Chavez, yung ating mga makamartin ditong dalawa. 'Di ba, mga kababayan? Di ba? Tuloy. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, kahit pa mag-apply ng extension of stay si Bunuan, ay maaari pa rin siyang pauwiin sa Pilipinas. Yan, maaari pa rin pala Sabi rito, pagka umuwi, naka-wheelchair. Ganun talaga. Lagi namang ganun Kapag hindi ito inaprubahan ng US government. Ito yan,
it's overstaying already. Ah, So kung na-monitor tayo ng US Embassy o Ah. ng American na State Department, ah. overstaying na si Manny Bonoan. Yan, US Embassy. Nananawagan na ho ang aming ombudsman, They can actually send him home already. Hmm. They can actually deport him already. Umuwi na lang siya. Umuwi na lang Nope. siya. November last year nang umalis si Bunoan para samahan o manong magpagamot ang kanyang asawa sa US. Kaugnay Yan po yung mukha ni Bunuan, mga kababayan ko, na ito ho yung sinasabi ko kagabi sa mga hindi nakapanood kagabi ng live natin, yung wag ho kayong basta-basta magtitiwala sa mga ganyang magsalita, napaka lumanay. Oo, kadalasan iba po yung ginagawa niyan sa sinasabi yung mga ganyang klasing tao. Kapag ka ho, mga kababayan, akala nyo napakatitino magsalita, kadalasan ho, mga kababayan ko, sila ho yung iba yung ginagawa sa sinasabi. Di ba? Yung mga Duterte naman, literal na ho kung ano sinasabi nun, yun talaga yung mga ginagawa, yung pagpatay, papatayin kita, ipapatay kita. Ganon, Ay, totoo ho yun. nito, kinumpirma ni Remulla ang pahayag ni Senator Ping Lacson na sinadya ni Bunoan ang pagbibigay ng maling grid coordinates ng flood control project sa Malacanang. So ibig sabihin, niloko ang investigasyon neto, Hargon, Gemeg, Yung 421 ghost projects is much less. Hindi siya 421. Maybe 30% lang. Mga 30%, no? Ang ghost baka less pa, no? Mine-verify pa. Pero, nung tinitingnan namin yung 421 ghost, marami talagang improbable. Grabe, Ghost Project 431. Kung halimbawa, mga kababayan, sa isang project po ay nagkakahalaga ng kalahating bilyon o 1 bilyon, iba-iba yan Minsan hindi bumababa ng 100 milyon. Grabe yung ginost nila, mga kababayan ko. Ang dami. Kaya, alam namin, nanggaling rin sa, sa First District Bulacan yung coordinates na binago. Grabe. Para yan ang mangyari. Talagang special mention, mga kababayan, yung Bulacan Itong Bulacan talaga kasi, ibang klase. Ewan ko ba, meron po kaming senador dyan, pero parang walang silbi. So, it's Secretary Bonoan or the people within the First Engineering District of Bulacan who did it. Kasi may nagmali talaga ng grid coordinates para hindi siya ma-geotag ng tama. Baka si Bunuan na nga talaga yan ang mali dyan. Oo. Meron pa bang iba, mga kababayan ko? Para sa akin, tingin ko, si Bunuan na yan, mga kababayan. Wala nang iba. Wala na hong iba. Pero mga kababayan, inabot na ho tayo ng oras. Saglitan lang talaga itong live natin dahil lagi tayo nag-aabol ng oras dito. Balik na lang ho tayo mamaya. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebe.